sa paglabas ng super bagyong Nando sa bansa, 4 na mangingisda ang namatay sa Cagayan matapos tumaob ang kanilang bangka. 3 pa ang nawawala. At live mula sa Santa Ana, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang search and rescue dyan? Mayan, pansamantala mo ng hininto ngayong gabi ang paghahanap sa mga nawawalang mangingisda dito sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Kabilang sila sa mga nakasakay dito sa tumoob na fishing vessel matapos ngang manalasa ng Super Typhoon Nando sa probinsya. Makikita sa drone video ng News 5 ang fishing vessel na ito habang nasa gitna ng dagat na sakop ng Santa Ana, Cagayan. Nakalubog ang kalahati nito. May pangalan niyang Fishing Bangka Jobens na may lulang 13 tripulante kahapon ng umaga. Tumob ito sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Sa lakas ng hangin at alon po natin, yun po ang nag-turn out sa kanila na tumaob po dito sa area. Parang na outbalance po yung bangka nila. Then hindi na po naagapan ng mga crew po natin. Binutas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang bahagi ng bangka kung saan nila na-rescue ang ilang natrap na tripulante. Puro langis ang itsura ng mga nakaligtas matapos makuha sa loob ng engine room. Dito rin nila na-recover ang ilang bangkay. Natrap na rin sila ng walang akulang ng hangin. Sa mga oil din siguro nakainom sila. Hindi natin masabi kung ano talagang nangyari sa loob. Kinahapunan, may mga nadagdag pang nakitang mga nasawi kabilang ang kapitan ng bangka. Sa huling tala, 4 na ang na-recover na bangkay habang 3 pang nawawala. 6 naman na nakaligtas, kabilang ang tripulanteng si Eric na maswerteng napadpad sa may katig ng barko. Meron po ako nakapitan na lubid. Hindi na po ako bumita doon. Halos ay mahigit 3 oras. Kami nakahawak na sa bangka. Base sa investigasyon, nakaangkla na sa kublihan ng FB Jobens bago pa man manalasa ang Super Typhoon Nando. Ang kublihan ay ang mababaw na parte ng dagat kung saan kalimitang nag-aangkla ang mga bangka sa tuwing masama ang panahon. Tiyempong may 2 pang fishing vessel doon, kaya nailigtas naman ang mga mangingisda. Ito yung bangkang nakapagligtas doon sa mga tripulante. Kung tutusin, nasa 100 metro lamang ang layo nito mula sa tumoob na bangka. Pero dahil sa sobrang lakas ng alon at hangin ng mga oras na yon, nahirapan din sila kaagad makalapit. Kinagabihan, inanod ulit ang tumoob na bangka dahil sa lakas ng hangin. Muntik pa nitong matangay ang isa pang nakaangklang bangka. Mabilis naman itong nahabol ng mga tripulante sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, bihira ang mga mangingisdang nadidisgrasya sa kublihan kaya hindi raw nila inaasahan ng trahedya. Ang attention po kasi namin, ang focus kasi namin dito more inland, dito ka sa mainland mismo. Yung pala nandiyan pa rin, nakagarahe na pero natamaan pa rin. No? Pero mo nakaangkla na sila. Nakapundo na sila. Natamaan pa rin. Nangako naman ng tulong ang provincial government sa mga biktimang mangingisda. Mayan, bukod sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan, sinabayan pa ito ng high tide. Kaya naman pansamantala mo ng hininto ang paghahanap dito nga sa nawawala pa mga tripulante. Medyo challenging din dito kasi sa mga rescuers yung pagsisid sa ilalim, lalo't malakas din daw yung current sa ilalim ng tubig na nagpapahirap nga sa kanila. Kaya naman bukas ng umaga, pagsikat daw ng araw, ay agad itutuloy ang paghahanap dito sa 3 pang nawawala. Mayan. Alright, maraming salamat Mon Gualvez live mula sa Santa Ana, Cagayan. Ingat kayo dyan. Mga kapatid, Mayan Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.